Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So yon, so medyo nakakaloka lang kasi kararating ko lang galing temple. Pero kanina habang papunta ako dun sa temple, nanonood ako ng mga kanina, eksena ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Oh my God, naloka ako. So yun, so abangan nyo mamaya ang reaction ko doon sa Some Bruises Crown. And then, ayun nga, so kinoronahan na rin kung sino yung ipapadala natin sa Supranational, Eco International, at kung saan-saan pa, di ba? So yun, at talaga naman nakakaloka ang mga ganap today, kaya marami tayong chika. So guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa unang chika natin. Mama Sam, tingin mo, Krishnan Gravides, kakabog ba sa Miss Charm International? Oo naman, kanina nakita natin si Krishnan Gravides na talaga naman paandar ang eksena niya dito sa Miss Universe Philippines press presentation. And then, happy ako kasi parang feeling ko handang-handa na ang Krishnan Gravides para sa laban niya sa Miss Charm. At nakita naman natin, marami na siyang pasabog na ginagawa ngayon. At paganda siya ng paganda. So, this is it guys. Yung mga naghihintay kung kailan siya lalaban, eto na, malapit na. And then, dyan, malalaman natin kung ano nga ba ang capacity level ni Krishnan Gravides pagdating sa international pageant. O, diba? Ako, naniniwala ako na kaya ni Krishnan Gravides manalo sa Miss Charm dahil meron tong kakaibang performance level na ipinakita noon sa Miss Universe Philippines kung pag-uusapan natin ang performance niya. So ako very satisfied. Tsaka naniniwala ako doon sa team niya kasi magaling din yung team niya. Imagine ninyo dito sa Miss Universe Philippines nagawa nilang Miss Charm talaga itong si Krishnan Gravides. Akala ko nga noon last time siya pa yung mag-Miss Universe Philippines eh. So yon, so naniniwala ako pagdating sa mga pasabog, talagang kakabog ang Krishnan Gravides. Saka marami ang pasupresa dahil nga nung nakaraan lang, di ba, sinupresa tayo doon sa gown niya na talaga, oh my God, ikinagulat natin lahat nung lumabas siya sa Miss Universe Philippines. And then yung gown na yon, remember, naging remarkable yun sa lahat at ginaya pa ng ibang bansa, di ba? So yun, so ako naniniwala ako na bongga ang magiging ganap ni Krishnan Gravides pagdating dito sa Miss Charm 2024. At supportahan natin at abangan natin siya. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Chantal Smith, ang ilalaban natin sa Miss Eco International. Anong chika mo dito? Ang chika ko dyan ay, sinabi ko na sa inyo yan na siya talaga yung parang nakikita kong gagawin Miss Eco International. And then ako para sa akin, okay na okay yon kasi may beauty si Chantal, sexy si Chantal. And then, magaling yung ganap ng the Miss Philippines. Alam nila kung sino yung mga dapat ipadala. And I think Chantal, fit na fit siya for Eco International more than do sa Supranational. Kasi para sa akin, nakita naman ninyo yung mga nanalo natin na Miss Eco International, mga Misty, sa may mga lahi. So Chantal, isa sa mga nakikita ko na pwede din talaga doon. Kung ang target natin ay kunin uli ang corona doon sa Eco International, I think Chantal is the best. Siyempre medyo nakakalungkot lang kasi siyempre nagdi-dream tayo na bigger pageant para kay Chantal. But i-consider din natin na bigger pageant at good experience para kay Chantal yung lalabanan niya sa Miss Eco International. At least, di ba, natupad na rin ang pangarap niya na ma-represent niya ang Pilipinas sa international pageant. Kahit ano pang pageant yan, mas maganda na yung may swerte ka more than doon sa parang sumusubo ka doon sa swerte mo. At least dito, sure na sure ka, di ba? At nakikita ko, kakabog at gagawa ng ingay ang isang Chantal sa Eco International. O, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Isabel de los Santos.
Miss Aura Philippines 2024, tingin mo Mama Sam, malakas ba ang laban nito? To be honest, kanina, yung nakita ko siya naglalakad, sabi ko, ang ganda naman nito. Hindi ko siya na-recognize na siya na pala yung gagawin na Miss Aura, na si Isabel pala siya. Maganda, may beauty talaga siya. Yung alam mo, napaka-sosyalin ng dating. And then, I think, in fairness sa pambato natin ngayong taon na to, dito sa Miss Aura International, kumpara natin doon sa mga lumaban nung mga nakaraan, I think isa siya sa mga masasabi ko na pwedeng makasungkit ng corona. Kailangan lang niya syempre mag-training ng bonggang-bongga at umora ng bonggang-bongga. Pero kung tatanungin mo ko kung may aura ba siya, yes, ang lakas ng aura niya. And tamang-tama para sa kanya ang title na Miss Aura Philippines for 2024. And then, feeling ko may laban tayo. So, parang feeling ko dito sa Miss Eco International, Miss Aura Philippines, and then, isama na natin, syempre, ang ating bagong supranational na wala nang iba kundi si Ambrosio. Si Althea Ambrosio, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, okay na okay din na parang tamang-tama talaga ang mga inilagay nilang pwesto. So, para sa akin, supranational, tama. Kasi parang feeling ko, si Althea, mas malaki yung chance niya na talagang makakabog. Kasi, syempre, Filipina Beauty yung ino-offer. Tapos, yung alam mo yon, parang siya yung 2.0 ni Muchada, tol. Parang, ngayon lang uli mauulit sa atin, sa pambato, yung ipapabato natin dito sa, sa supranational ay pure Filipina Beauty. So, I'm so happy for Althea. And then, of course, I'm so happy also kaila Chantal at sa kaila Isabel na maganda yung mga posisyon na nakuhanan nila. So, yung mga doon naman para sa iba pang pageant katulad ng Asia Pacific, parang feeling ko kakabog din sila. So, yun. So, ako masasabi ko, congratulations sa mga nakoronahan at nabigyan ng pagkakataon na makapag-compete talaga sa international pageant, yung mga girls na na-appoint. And then, sana may uwi nila yung international crown sa ating bansa, di ba? Kung saan mas sila lalaban. And then, yung Chantal, Diyos ko, kaabang-abang ang kanyang eksena. And then, ganun din si Althea, ganun din si Isabel, ganun din si Krishnan Gravide. So, parang feeling ko, ang lakas ng Pilipinas, pwede silang mag-Grand Slam. Di ba? So, yun. So, hindi natin alam, pero kayo rin ang makakapagsabi kung may laban ba sila. But syempre, kailangan pa rin nila ng matinding training, kailangan nila ng matinding paghahanda para sa competition na lalabanan nila. Hindi naman po pwede na sumalang na lang sila at umasa na lang sila sa ganda nila. Kailangan paggandaan din, pag-aralan kung ano ang meron sa pageant na sasalihan nila. Pero sa nakikita ko, fit na fit talaga sila doon sa mga posisyon na nakuha nila. And then, good luck. Malay mo, di ba, mag-Grand Slam sila ng bonggang-bongga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Cainta? Tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang laban ni Miss Universe Cainta dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Alam mo, sa totoo lang, syempre, press presentation. So, siguro may mga nadismaya kay, Stacy, meron naman na parang natuwa. At, ramdam din ninyo yung level niya kanina, parang, hindi naman ganun kakabog. That is presentation pa lang naman, di ba? Kumbaga, parang introduction pa lang, introducing, parang, pagpapakilala pa lang doon sa mga kandidata. So, ako para sa akin, si Stacy, okay lang naman yung galawan niya kanina. And then, ang napansin ko lang, medyo nag-tone down yata yung makeup niya kumpara doon sa unang makeup na nakita natin sa kanya nung ayos niya noong sashing ceremony. To be honest, mas nagustuhan ko yon more than dito sa nakita ko siya kanina. Kanina parang hindi ako masyado na-amaze sa beauty niya. Parang hindi ako na-surprise. Parang nag-expect siguro ako ng more, ng pasabog. Tapos parang ang nakita ko, ayan lang pala yun. So, yun. Hindi makatulad ng, ng iniisip ko na ano ba ang magiging ayos niya, ano ba ang pasabog niya. Kasi no sashing ceremony, medyo curly-curly pa yung hair niya, tapos ang taas ng energy. So, ayun yung iniisip ko kanina na ile-level up niya pa yon. Pero kasi guys, tulad nga na sinabi ko, simula pa lang naman ng competition. Kumbaga parang,
hintayin pa natin yung mga susunod niyang eksena. Kasi hindi lang naman dito natin pwedeng maging basihan para masabi natin, oh my God, siya na yan, di ba? So, yun. So, tingnan natin sa mga susunod niyang eksena. Sana marami talaga siyang mga dapat gawin na, alam mo yun, pasopresa sa atin para yung, alam mo yun, yung level niya ay tumaas ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun, good luck talaga kay Stacy. And then, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa ipinakitang galawan ng Baguio City dito sa competition ng Miss Universe Philippines? To be honest, I'm surprised. Kung tutuusin, parang mas nag-expect pa ako kay Stacy more than sa kay Baguio. Pero kanina sa ipinakita ni Tara, masasabi ko, oh my God, nakaka-amaze. Diba? Sobrang na-amaze ako sa kanya. Ang ganda nung pasok, ang ganda nung ayos. Medyo talagang ang lakas makana din Ferrera nung datingan nyo. Alam mo yun, yung medyo aura kong aura talaga. Sana sumali siya sa Miss Aura. So yun, so aura kong aura, eksena kong eksena. And then, napansin ko sa kanya, grabe, ang lakas ng power na meron siya. So, yon. So, natuwa naman ako syempre. Nakita ko na talagang umeksena talaga siya ng bonggang-bongga kanina. At doon sa ipinakita niya, masasabi ko, oh my God, kaabang-abang si Baguio dito sa competition ng Miss Universe Philippines. I'm so happy. And then, para naman sa sumunod nating chika, Mama Sam, tingin mo, possible bang mag-top 3 si Atisa Manalo, Baguio at saka si Taguig? Oo naman, kung possible ang pag-uusapan, yes, talagang possible naman. Kasi nakita naman natin kanina yung mga babaeng to na talagang maganda ang kanilang performance na ipinakita. Maganda yung eksena na ipinakita nila. I love Baguio, yung energy niya. Then, I love yung height ni Christy McCary, ang haba-haba niyang tignan. And then, ang lakas pa makasosyal, elegante ang kanyang mga galawan. So, nakakatuwa kung iisipin mo. And then, Atisa Manalo, of course, nakita din natin na talaga naman, oh my God, pumalo ng bonggang-bongga, nanopresa ng bonggang-bongga. So, parang feeling ko, silang tatlo, kita mo kagad na parang wow, nangabog. At nakita mo kagad na parang surprising talaga yung kanilang atake dito sa competition kanina. Yung kumbaga parang introduction pa lang nila to pero grabe na yung paandar nila, di ba? So yun. So hindi ako magtataka kung darating ang matatapos ang competition na to ay makakarating sa dulo yung tatlong kandidata na to. Kasi parang feeling ko kung mag-iingat talaga sila sa laban nila at meron talaga silang game plan, ayun na yon. So, maaaring sila ang tanghaling top 3 ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Pero, hindi pa naman natin to nasisiguro kasi maaaring magbago pa ang ihip ng hangin. Kasi syempre, hindi natin alam, merong mga kandidato dyan na biglang mag-shine, biglang mawawala, diba? So, yun. So, yun yung abangan natin. But for now, nakikita ko ay maganda ang labanan ng Miss Universe Philippines at nakita din natin yung mga girls na talaga umeksena ng bonggang-bongga. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Pampanga? Kay Miss Pampanga, to be honest, dark horse yung dating niya. Yung parang tipong antahimik lang, tapos parang biglang manggugulat. Hindi ko kasi pwedeng isnabin ang beauty na ipinakita niya kanina. To be honest ha, kanina isa siya sa mga parang masasabi mo na stand out ang beauty ni Miss Pampanga. Maganda ang dating, kaya lang hindi lang natutukan talaga ng camera. And then ang haba-haba niyang tignan. At umuora at umeeksena din siya ng bonggang-bongga. Kaya lang hindi siya napag-uusapan ng todo-todo sa social media. So ako para sa akin si Pampanga, so isa to sa mga parang ituturing ko talaga, o baka biglang mangbulaga to ha. So ang ganda ng eksena niya, ang ganda ng itsura niya. And I'm so happy sa ipinakita niya kanina. At tingnan natin kung kakabog ba siya ng bonggang-bongga. Pero yung styling niya kanina, I love it. O, diba? And then, of course, Mama Sam, Atisa Manalo, anong masasabi mo sa paandar na ginawa ni Atisa Manalo? To be honest, my God, nagulat ako kasi, ewan ko, nagugulat ako sa kanya kasi parang hindi ganito yung iniisip kong ayos na ipapakita niya. Pero
grabe ha, talagang 100% talaga na ibinibigay ni Atisa Manalo yung power na meron siya. At nakikita ko malakas talaga ang isang Atisa Manalo. I-deny mo man o hindi, sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin, pero hindi mo matatanggi sa sarili mo na yung kung ano ang nakita mo kanina kay Atisa Manalo. Kung kanina ang competition, paaaring panalo na ang Atisa Manalo. And then, kung titignan mo rin naman, talaga naman pwede mo talagang isabay sa laban doon sa Mexico. O, diba? So, yon. So, I'm so excited for Atisa Manalo. But, syempre, kung yung negative side, sana ma-maintain niya lang talaga yung, kumbaga, yung ganitong power. Kasi syempre, hindi naman natin alam kung paano nila i-consistent to ng bonggang-bongga. Yes, nanggulat ka today, nagpasabog ka today, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ka magpapasabog. Maaari yung iba nananahimik, pero hintayin mo. Kasi di ba baka mamaya bigla silang mambulaga din ng bonggang-bongga. So, gulatan pala ang labanan, baka mamaya ikaw yung magulat. So, nandoon na sana hinay-hinay lang din yung atake, magtira para sa mga susunod pang competition. Huwag ibuhos lahat. Kasi syempre, sabi nga natin, okay yung eksena kanina, pero make sure lang na mai-level up ka sa susunod na paghaharap uli ng mga kandidata. Kasi pag once na wala, doon ka madadali ng ibang kandidata. So, yon. But kanina talaga masasabi ko, in fairness to Atisa Manalo, panalo ang atake. And then, I'm so excited kung ano pa yung makikita natin. So, yan na. So, gusto ko talaga makita na level up dapat to. So, yon. Ganon, diba? So, yun, gulatan pala ang labanan. Maraming nang gulat kanina para sa akin. But, abangan ninyo ang reaction ko doon sa Some Bruises Crown. So, yun. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.